Wala kang pamangan. Kukuha sila ng pagkain, tapos namamalo sila. O dapat manghingi na lang, wag mamalo, hingi lang. Mama, lura, alam pamangan. So ayan po mga kabayan, ang lalaki kasi ng kahoy ni Tatay Roni. Ngayon magsibak siya ng kahoy kasi magsasaing para sa tanghalian kasi may bit-bit kaming ulam po mga kabayan. Kasi kung siya lang dito siguro mga kabayan, magtipid siya sa pagkain. Siguro 1 day 1 eat lang siya. Pag nakakain na ng konti, nakaalmusal na ng konti, hangla. Sige, yun na yun. Bukas ulit. Nagtitipid si Tatay Roni po mga kabayan. Kaya pag nandito tayo, hindi pwede. Magtatanong talaga ako, kumain ka na? May sinaing na ba? Ang galing ni Tatay Roni, pati pagsisibak. Buti may palakol si Tatay Roni. Kaya pala nabiak niya itong mga grabe to. Ang hirap na magbiak ng ano. Talagang ang galing ni Tatay Roni magbiak mga kabayan. Okay na yan? Okay na. Okay. Ayan. Okay na po yan. So ayan po mga kabayan, tapos na nga po kami magdamo, magpahinga muna. Hindi naman namin yan kaya damuhan lahat mga kabayan. No, kawawa naman din si Tatay Roni kung hindi siya magpahinga. Concern ko lang po mga kabayan sa kalabasa na pinadala po niya sa atin noong nakaraan, na nagulat ako mga kabayan. Akala ko nangunguha lang talaga si Tatay Roni ng kamangyan or yung sitaw po mga kabayan. Pero laking gulat ko po mga kabayan kasi hindi ko po siya talaga makikita dahil sa sobrang sukal ng mga gabi, ang lalaki ng mga dahon mga kabayan at nandoon na siya sa malayo. Nagulat ako pag labas po niya mga kabayan ay may dala-dala siyang maraming kalabasa.
na ang gugulang at ang sarap-sarap po mga kabayan na tikman ko. Super wow! Grabe! Ang sarap, ang ganda ng kulay, lagkitan, na ang sarap talaga mga kabayan, no? Nagulat ako yung wow, ang dami palang kalabasa ni Tatay Ronnie dyan. Kailang, concern ko mga kabayan, baka marami pa dyan, no? Kasi yung isa, okay, yung isang malaki doon na pinakamalaki mga kabayan, may sira na. Tatay Ronnie, yung malaki na kalabasa na binigay mo sa akin, yung puwit niya, may sira. Opo, kagat. Butas-butas. Walis mo ito. Sa ilalim. Opo, siguro sa... Walis mo ito, balat mo. Opo, siguro sa ano, sa lupa ni. Nababad siguro panay ulan. Opo. Tama. Nasira. Tapos ang laki-laki, magulang na. Ngayon, nag-aalala ako, baka mamaya marami pa dyan, masisira lang, mas maganda, kukunin lang at ibenta or titingnan natin, bisitahin natin ngayon yung mga kalabasa mo ha. Kasi nag-aalala ako, yung isa namang malaki ay mayroon ng umpisa, sira din sa puwet. Yung isa, malaki-laki na ang sira. Nanghinayang ako, baka mamaya masira lang yung mga kalabasa nyo po dyan. O kung marami, kundi ibenta natin. Kung saan tayo magbenta ng kalabasa, titinan natin na. Okay, tara. So, bisitahin namin mga kabayan kasi sayang naman. Kundi ibenta na lang ni Tatay Ronnie. 'Di ba? Ang mura na nga lang ng kalabasa, masira pa. No, masira pa po mga kabayan. Kasi ang dami, Diyos ko, halos ubusin ngayon mga kabayan. Pero hindi ko nakita mga kabayan kung gaano kadami yung bunga niya. No? Ang nakita ko lang yung bit-bit niya na pitas na po niya mga kabayan. Kasi hindi naman siya nagsabi na meron siyang kalabasa dyan. Basta pumasok lang siya doon sa sukal. No? Wag na po! Palakihin nyo po! Oh, di ba? Gusto na naman niya mamitas ng sitaw po mga kabayan. Ganyan siya. Talagang marunong magbigay. Marunong mag-appreciate. Marunong magpasalamat. Ganyan ang mga tao. Kaya pala nasurtihan siya na napuntahan natin kasi alam ng Diyos yung puso niya at kamay niya marunong mag-abot. Kaya ngayon, dumating din ang biyaya sa kanya na maayos yung kanyang bahay. Kumbaga. So ayan o. Kaya hindi na ako nakarating doon kasi ang sukal niyan, wala na akong makikita. Ayan, ang sukal niya mga kabayan. Ang kapal ng kamuti, ang kapal ng mga damo, ang kapal ng mga papaya, ang kapal ng mga gabi. Kaya nagulat ako, saan niya kinuha? Saan siya pumunta? Ay, ayan, may nakita ko tangkay ng kalabasa, pero wala pang bunga ha? Meron? Meron, malalaki. Saan? Meron? Ay, wag niyong tanggalin. Tingnan lang po natin. Pero pag may sira na, tanggalin. Pero pag walang sira, huwag nyo pong tanggalin. Kasi mga kabayan, ito pala. Paano mo makikita? Kaya last time, hindi ko talaga nakita mga kabayan. Meron? Maliit pa? Oh. Maliit pa. O, tingnan natin yung iba. Ayan pala. May ano pala ng kalabasa mga kabayan. Nakita ko. Meron doon. Diyan, marami dyan. O, tingnan natin, tara. Tandaan. Saan pa kalabasa? O, dyan. O. Tingnan natin. Kasi sayang kapag may masira lang ng ulan. Unless lang kung maliliit pa, okay lang. Palakihin natin para mayroon kayong pangbenta. Oh, dito mga kabayan, 'di ba? Pag sumuot ka dito, wala ka nang makikita. Oh. Kaya nagulat ako paglabas niya dito sa masukal na gabi. Ay meron siyang dala-dalang maraming kalabasa. Ngayon, may isa doon, maliit pa. Okay lang kasi maliit pa. Hindi naman masira yung mga kabayan, maliit pa. Siguro na kagat na insekto or siguro na sugatan sa lupa dahil
Gulong-gulong dahil matarik ito mga kabayan. Matarik to mga kabayan na. Matarik. Ito kalabasa to mga kabayan. Ayan eh. Mga kalabasa yan. Ayan, mga puno ng kalabasa. Sige, mauna ka. Marami siyang kalabasa dito mga kabayan. Kaya pala dito siya sumuot. Ari ko. Yung iba hindi pa namunga. Wala pa. Pero bakit ang dami nakuha nung nakaraan? Diyos ko, kung hindi ka kakapit sa dahon ng gabi mga kabayan, hindi ka makakaakyat. Meron! Ay, ayan mga kabayan. Diyos ko, ang laki. Ganyan yung kalaki. Yung, kinuha niya nung nakaraan. Ganyan kalaki pero may butas sa, sa puwitan. Ha? Tanam. Tanim? Binhi? Binhi na lang ha. Sige. Binhi. Tama yon, binhi. Hayaan nyo lang dyan mahinog para may binhi kayo ha. Okay, so may malaki mga kami. Kasi kung pilitin natin yan, kukunin niya, no, ay baka mamaya hinog na or baka mamaya ay sira yung puwet. No, yung puwet niya mga kabayan. Binhi, tama, binhi na lang po mga kabayan ang gagawin niya dyan. Para at least ay hindi na siya bibili ng binhi. Meron na. Pero grabe talaga mga kabayan yung aming dinadaanan ngayon. Sobra. Kaya sunod tayo kung saan siya pupunta kasi siya ang nakakaalam kung saan niya tinanim yung kanyang kalabasa. Uy, Diyos ko, gumapanggapang pala dito mga kabayan yung mga kalabasa niya. So meron natin nakitang isang malaki at saka isang maliit. Yung maliit, alanganin kunin dahil palakihin pa natin. So yung malaki naman ay wag na natin kunin kasi alanganin na rin po siya. No, may na sa puwet at mukhang hinog na. Gawin na lang ng binhi. So, ganyan po mga kabayan ang gagawin natin. Para at least hindi na siya bibili ng binhi mga kabayan. Meron. Ayan. Ayan po mga kabayan. Ayan. Pangatlo. Meron. Tatay Ronnie! Gulang na to? Hindi pa daw. Ayan pa. Ayan mga kabayan meron pangatlo. Pangatlong natin. Di ba? Hindi mo makikita mga kabayan. Ayan meron. Basta wala lang sira dito sa ilalim. Kasi minsan may mga sira. Ay sayang. Ha? Ito. So ayan po mga kabayan. Pangatlo ito. Binhi. Sige. Binhi na lang, binhi. Binhi na lang mga kabayan para meron siyang binhi. Wala na. So at least alam natin, hindi na tayo worried mga kabayan kasi ako'y nag-aalala. Tatlo? Sino? Yung dinala ko, yung pinadala mo. Opo. Tapos, wala nang iba. So, hindi na ako mag-aalala ngayon, no? Kasi baka kako, marami dyan, malata lang masira, sayang. Masira ba yung meter? Opo, masira, sayang. Magkapera kayo kung ibibenta nyo. Kaya wag yung kalimutan, dalaw-dalawin nyo ito. Ha? Yung binhin nyo para madami pa kayo maitanim. Melang niyo, tanong. Opo, itatanim nyo. Wala nang iba dito.
wala na. So ayan po mga kabayan, at least ako mismo ang pumunta dito. Hindi kasi ako pumunta dito, mga kabayan. Doon lang ako sa malayo, banda roon sa baba. Kasi nga masukal na, hindi ko siya nakita, hindi ko na nasundan kung saan. Paglabas niya, may dala na siyang maraming kalabasa po mga kabayan. So ngayon, at least hindi na ako mag-alala sa kanya kung marami pa ba dyan, kung marami bang nasira or whatsoever. So ngayon, okay na. At least panatag na ako na walang masisira sa mga pananim ni Tatay Ronnie. Halimbawa, kung ayaw niyang ibenta, o sige, ako lang bibili mga kabayan. Kung ayaw niyang ibenta doon sa baba, at least magkakapera siya, may binhi pa siya, magkakapera pa siya. So ayan, inabutan na naman kami ng ulan mga kabayan. Wala na naman tayong choice, no? Kaya hindi na kami nawawalan ng kaputi. Alam niyo po mga kabayan, kapag ganito ang ginagawa namin, matik po yon. After namin mabasa ng ulan, talagang pinapaligo ko si Tatay Ronnie. Kasi mahirap na pag ganito, nabasa-basa sa ulan tapos di maligo. No, pinapaligo ko siya. Tapos ako pagdating din ng bahay, kahit anong oras, kahit gabihin ako, naliligo din po ako mga kabayan. Kasi iba talaga pag magbanlaw ka. Kasi diyan ka nagkakasipon, nagkakasakit kapag basa sa ulan tapos patuyuin mo lang sa katawan mo, lalo kang magkakasakit po mga kabayan. Yun yung ginagawa namin. Okay, sige, baba na tayo. Dahan-dahan lang ha. So ayan po mga kabayan, kanina maganda yung araw, biglang sumungit, biglang umulan. Oh. Aray. Ha? Oh, Tatay Ronnie! Gumulong yung kalabasa! Gumulong yung kalabasa mga kabayan. Baka sobrang hinog na. Ayan, gumulong! Natanggal? Pero pwede pa itanim. Oh, pahinugin mo na lang. Malaki. Ha? Batuan eh. Yung buto, pahinugin mo ha. Gumulong mga kabayan. Siguro, natamaan. Ay, Diyos ko, hindi na napansin mga kabayan sa sobrang sukal. Ay, Diyos ko. Ay. Hindi na napansin, di bali. Gulang na gulang naman na. Tapos, ang gagawin na lang po niya dyan, pahinugin, tapos itanim niya yung buto. Gumulong, siguro natamaan mga kabayan. Hindi natin napansin. O diba, ganyan. Ganyan talaga. Ulan na naman. So hanggang doon mga kabayan. Hala, nangatumba na. Tatay Ronnie! Tatay Ronnie! Mahirap pag siya talaga nauna. Yung tubo mo, natumba. Ginagawa ko rin. Tinanim mo? Masakit. Ha? Masakit. Mamara naman. Pero, Bakit nangatumba? sapat. Hangin? Tinanim mo. Puntahan nga natin, bakit natumba yung mga Sakit. Ha? Sakit. Saan? Masakit. Ah, may sakit. May sakit yung tubo? Ito, ero. Saan? Ero. Ano nangyari sa yero? Masakit ito, ero. Sa may kubo? Ano sabi nyo? Pamangkin. O may pamangkin nyo? May sakit? Sa kanya yan? Hindi. Malu yan, bayi. Tingnan nga po natin. May sakit yung pamangkin niya. Hindi ko maintindihan mga kabayan. Kasi nakita ko nagatumbahan. No? Titingnan natin anong nangyari. Bakit nagatumbahan mga kabayan? Sa Baguio din. Kasi yung mga ano niya doon sa itaas, mga Mamalu yan, dami.
Ah, bumili ng gamot. Siguro may sakit yung pamangkin niya. Mamaya itatanong ko nga. Pero dumaan naman kami doon sa bahay ng pamangkin niya. Wala namang sinabi sa akin. Kasi nag-abot ako ng tinapay kanina. Wala namang sinabi na nagkasakit. Ayan o, hindi lang talaga siguro nagkatumbahan. Ah! May sakit. Ayun. Masakit ito. May sakit? Ibig sabihin mga kabayan, Mamalo yan dano. may sakit. Sayang. Walang lasa? Bakit? May sakit yung papaya. Hindi mo mo. Hindi mayumo. May sakit yung papaya. Oh. Laki. Kaya pala, ang sayang mga kabayan, oh. Nakita niyo po, oh. Ang dami nito. Nasayang lang. Dito. O bakit hindi nyo tinanim? Pilay. Tanim mo. Pilay yung babae. Sugo. Nagalit? Alam mo. Saan? Alam mo ito. Saan galing? Dito? Sabat. Langka? Oh, ang dami mga kabayan, oh. Oh. 'Di ba? Dapat itanim. Bakit tinabas-tabas 'to mga kabayan? Ayan oh, sinadya, oh. Ayan oh, tinabas-tabas yung tubo niya. Ano nangyari? Bakit tinabas? Sabat. Baka tarang. Bakit pinutol yung mga... Ha? Bakit pinutol? Sa'yo ba yan? Hindi. Sa'yo yan. Sa'yo. O bakit tinabas? Tiba sa yung bagyo. Bagyo? Masak balik. Ah, nilasak ng bagyo. So, tinanggal na lang at tinabi dito. Hindi mapunta dito sa mga pananim. Bahay. Oo, akala ko mga kabayan, meron nang trip na tabasin yung mga tubo ni Tatay Ronnie. Kasi, Diyos ko, ito lang yung pinaka-sugar niya dito mga kabayan, kape. No, hindi na siya gumagamit ng sugar, tubo na lang. Nakita naman natin, pinakita sa atin. Magulo, kuya. Magulo dito. Pag masukal na, pag sobrang dami. Oh, kaya worried ako. Sabi ko, may nakita ko mga tubo doon na bakit ano nangyari, pinagpuputol. Yung akala ko pinag-interesan yung pananim dito ni Tatay Ronnie. Yung pala, tinabas niya kasi sa gabal sa ibang pananim niya kasi sobra ng dami, sobra ng sukal ng tubo niya. Kaya binawasan niya at nilagay niya dito. Pwedeng itanim doon yun. Sabil. Ha? Sabil. Anong sabi? Yung bolo, sabil. Hindi na pwede? Hindi lang mali. Sabil. Tanong. Ah, dadalhin doon. Hingiin. Siya hangga. Oh. Kaya sa... hindi natin alam mga kabay, hindi maipaliwanag sa atin ni Tatay Ronnie kung ano ba talaga ang nangyari. No, kasi ang papaya ay pinagtatanggal din. Tapos iniitak-itak yung papaya, pinaghati-hati. Tapos ito naman ay pinagtatabas din, nilagay lang dito sa gilid. Bakit hindi tinanim? So hindi natin alam yung buong pangyayari kung anong nangyari ba talaga mga kabayan. Indayo kuya, indayo. Makatabi mo. Kung wala kami, masakit ka. Masakit ang ulo. Kung hindi pa na. Silong muna tayo, oh. Silong muna tayo. Malasak yung balik. Maglasak yung balik. Nawasak yung bahay? Natumba. Makatabi. Pero ito, yung pananim, sa'yo yan, sa'yo. Ikaw nagtanim yung mga tubo. Ulo, kuya, ulo.
pamangkin niya bang mamasok siya tu. Sayang. Bilang mau pupuli ni bang mau. Pang mau kang pamangan. Kukuha sila ng pagkain, tapos namamalo sila. O dapat manghingi na lang, wag mamalo, hingi lang. Mama lula alam pamangan. Mamalo kapag walang pagkain, walang makukuha. Guli na sabihan, guli na sabihan. Guli na sabihan. Ali ka mawa ka rin mga biyas, bago yung TL mamali. Ganun pa lang. No? Kasi gutom na sila. Parang namamalo na pag nagutom. Namurit. Paguli. Ha? Paguli. Namurit. Ay, Diyos ko mga kabayan. Okay lang yung mga kabayan kung pag-interesta nila yung tanim ni Tatay Ronnie kung hindi nila sirain. No? Hindi nila sirain mga kabayan. Hindi na pagpuputol-putulin. No? Kumbaga, punta lang sila dito, manghingi. No? Huwag nilang tabasin o pag-interesan. No? Katulad niyan, o mga kabayan, hindi ko makuha yung 100% na anong ibig sabihin ni Tatay Ronnie, bakit nagkaganyan yan. Kanina sabi niya, dahil masukal na sa pananim niya, so binawasan niya. Tapos meron doon pumunta dito, tapos ganyan-ganyan ang eksena, no? Nagutom or nanghingi siguro o kumuha. Hindi natin alam yung mga ganyan po mga kabayan sinasabi ni Tatay Ronnie. So sana, kung meron man pupunta dito na manghingi lang ng mga pagkain or kumuha ng mga pagkain ni Tatay Ronnie na hindi magpapaalam, siguro, kumuha na lang. Huwag na yung kumuha ka tapos sirain mo pa yung mga pananim niya. Kawawa naman yung taong naghirap. Diba? Si Tatay Ronnie nga, hindi nga nangingialam sa inyo eh. Namuhay siya dito na mag-isa, namuhay siya dito ng tahimik, namuhay siya ng mabuhay siya dito, na nagtanim siya kung ano-ano. Hindi siya nangingialam sa ibang mga pananim. Kasi nga, sa dito palang pananim niya ay wagas na marami na, sapat na sa kanya, kumbaga. Tapos, pananim niya, pakialaman nyo, nakawin nyo, to sirain pa. Manghingi, pwede. Sige, manghingi. Or kumuha, sige, tumikim. Sige, pwede yun. Isa, dalawa, pwede yun. Wag lang palagi, no? Ganun naman talaga. Basta wag lang sirain. Kasi kawawa naman yun ang tanim. Kawawa naman si Tatay Ronnie. Okay, so, ayan po mga kabayan. Kaya pala, sabi ko, hindi na ata natumba ng bagyo yan. Kasi talagang, bakit na nandyan na talaga, tumba-tumba na lahat, pati yung papaya. Saan kinuha yung papaya? Yung papaya, saan kinuha? Malayo? Hindi mayumo, hindi masarap. Sira. Okay, sige. Ayan mga kabayan, at least alam natin kung ano nangyari sa tubo. Okay, uwi na tayo mga kabayan kasi maliligo na si Tatay Ronnie. Paulit. Tinabas, pinapauwi nyo. Paulit ba? Tinabas daw, tinanggal, pinapauwi niya. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.